Sa tingin mo mabuhay lang ang katapusan. Ngunit ano ang mangyayari kapag natuklasan mo lahat ng mga kwentong narinig mo ay mga piraso lamang ng isang mas malaking bangungot? At ang bumubulong hindi na umalis. Oras, kasalukuyan. Isang saradong silid, madilim na dilaw, tulad ng isang inabandonang conference room. Sina Simon, Rose, Roger at EP, mga nakaligtas sa mga nakaraang panahon, ay tinawag ng isang misteryosong babae na tumatawag sa kanyang sarili na Conchita, isang albularyo, tagapag-ingat ng mga espiritu ng ninuno. Sabi ni Conchita, ang bawat isa sa inyo ay nakarinig ng isang tawag. At sa tingin mo ito ay isang nakahiwalay na insidente. Ngunit hindi ito ay isang cycle. Isang sinaunang ritual na naantala ngayon ay nakumpleto na. Si Alexa, ang bagong panganak, ay sumisigaw tuwing 3 ang tuwing umaga. Nakikita ng kanyang mga magulang ang isang madilim na figura na nakatayo sa ulunan ng kanyang kuna tuwing gabi. Kapag nag-exercise, sinasabi ng anino, ang mga sanggol ay receptive, madaling kunin. Ariana, isang maliit na batang babae na naka-attach sa isang Barbie doll. Pagkatapos ng isang mabagyong gabi, sinabi niya sa akin na huwag sabihin kahit kanino. Kung sasabihin ko, magagalit siya at hihilahin ang aking buhok. Kapag sinunog ng kanyang mga magulang ang manika, nakarinig sila ng malakas na hiyawan mula sa apoy. Si Jessa, isang bagong nagtapos na nurse, nagtatrabaho gabi sa ospital. Naglalakad sa South Corridor, nakarinig ng halinghing ng tingawa. Nawa, ngunit walang laman ang kama. Ang lahat ng mga fenomena na ito, sabi ni Conchita, ay hindi sarado na mga bukas, mga bitak sa pagitan ng mundong ito at sa labas. Isang batang lalaki na nagngangalang Joel ang nawala sa sagradong kabubatan. Nakarinig ng palaka na nagsasalita ng wika ng tao. Umalis ka na habang kaya mo pa. Pumunta ka hanggat kaya mo. Habang tumatakbo ang bata palabas ng kakahuyan, sumunod ang isang koro ng mga bulong mula sa mga boses na walang katawan. Inilatad ni Conchita ang isang lumang guhit. Ritual ng LA Bulong, The Whispering Ritual. Noong ika-negatibo 19 na siglo, ginamit ng isang sinaunang kulto ang mga kaluluwa ng mahihina upang hawakan ang gate na bukas na nagpapahintulot sa iba pang mga nilalang na makapasok. Ngunit ang ritual ay nagambala, ang mga kaluluwa ay hindi pinakawalan, sa halip sila ay gumala na nagtataglay ng mga inosente upang tumawag ng higit pa. Ang bawat bulong ay isang tawag upang i-renew ang hindi natapos na ritual. At ngayon, ang cycle ay malapit na sa kanyang kasukdulan para sa mga bata, ang mga sugatan, at ang mga nagkasala ay ang pinaka-vulnerable sa tawag. Kumalat ang kadiliman sa silid. Nakita ni Roger ang maliit na patak ng dugo mula sa kanyang tainga. Kumibot si Ipi, mapuputi ang mga mata, inulit ang sinabi ni Theo. Rose collapsed, muttering in Simon's voice, hindi pa tapos ang palabas. Simon stood up, his eyes strangely blue, huwag kayong lumapit sa tubig.
Nayanig ang silid. Nabasag ang mga dingding. Umihip ang hangin sa saradong hangin. Narinig ng lahat ang parehong mga salita. Isa li. Isa pa ni. Ang video ay naging itim. Isang itim na screen. Pagkatapos isang bulong na napakalapit sa mikropono na parang direktang nagsasalita sa tainga ng manonood. Narinig mo yon? U-turn. Ang mga bulong ay tuloy-tuloy lang. Basta may nakikinig di. Hindi titigil ang mga bulong hanggat may mga taong nakikinig. May mga tinig na hindi umaalingaw sa hangin. Ngunit bumangon mula sa kailaliman, kung saan ang liwanag ay hindi nararating, at ang mga kaluluwang hindi kailanman nagpapahinga ay naghihintay para sa susunod. Si Simon, 25, ay isang batang mangingisda na naninirahan sa isang payapang fishing village sa baybay ng Quezon. Siya ay kalmado, malakas, at mahal ang dagat gaya ng pagmamahal niya sa sarili niyang hininga. Isang umaga ang dagat ay kakaibang kalmado. Walang hininga ng hangin. Ang tubig ay kasing kinis ng salamin. Ang buong nayon ay nagpasya na pumunta sa dagat dahil ang tuna ay dumarating sa maraming bilang. Sumampa si Simon sa busog ng bangka, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang noo, at tumingin sa malayo, ang kanyang mga mata ay tila may hinahanap na wala sa ibabaw ng dagat. Nang makarating ang bangka sa gitna ng dagat, nagsimulang makarinig si Simon ng isang huni sa malayo, isang boses ng babae, malambot, malambing, ngunit may kakaibang timbre na parang umaalingaw sa tubig, alat at simoy ng dagat. Simon. Simon. Lumingon siya sa kanyang kasama at nagtanong, "May narinig ba kayo?" Walang ibang naririnig kundi ang mga alon. Ngunit naririnig sila ni Simon at ang kanta ay tumatawag sa kanyang pangalan na mas malinaw sa bawat minuto. Nang gabing iyon, nakaupong mag-isa si Simon sa paanan ng bangka. Kalmado ang dagat. Kabilugan ng buwan. Sa ilalim ng tubig, isang figura ang dumaan. Iniangat niya ang ulo sa gilid ng bangka. Biglang lumitaw ang isang magandang mukha ng babae, maputlang balat, mahabang itim na buhok na lumulutang sa tubig. Nakangiti siya, ang mga mata niya walang pupils. "Halika, Simon." Hindi ka nila naiintindihan. Sa ilalim tahimik. Tahimik doon. Si Simon na natulala ay tumayo at tumalon sa dagat. Naghiyawan ang mga tao sa bangka na agad namang nagsilundag para iligtas siya. Nagsimulang lumakas ang dagat kahit walang bagyo. Nang hilahin pataas si Simon ay wala na itong malay, nanginginig ang mga braso at binti, natatakpan ang buong katawan ng matatalas na gasgas na parang kuko. Ang kanyang bibig ay patuloy na bumubulong. "Wag akong hilahin, ayoko pa." Nakahiga siyang walang malay sa loob ng 3 araw, nagising na may blankong alaala, ngunit nawala ang lahat ng dating kasiglahan ng kanyang mga mata. Dinala ng mga taga-nayon si Simon kay Lola Biring, isang matandang mangkukulam na nakatira sa burol. Matapos isagawa ang tradisyonal na ritual, sinabi niya, "Ang boses na yon ay hindi sirena, ngunit ang mga kaluluwang nalunod." Hindi pa nakakalabas ang mga kaluluwa ng mga nalunod. Kailangan nila ng kapalit. Pinili nila si Simon dahil walang laman ang kanyang puso.
Dahil palagi niyang nararamdaman na hindi siya bagay dito. Nagsunog siya ng mga seashell, nagwiwisik ng asin at bumulong ng isang spell. Ang gasgas sa katawan ni Simon ay paltos at dumugo, pagkatapos ay dahan-dahang gumaling, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling pula na parang mga pasa. Mula noon, hindi na muling pumunta sa dagat si Simon. Nakaupo lang siya sa dalampasigan, nakatingin sa malayo. Sa tuwing sumisikat ang kabilugan ng buwan, may maririnig ang mga tao at tahimik silang umiiyak. Minsan, nakita siya ng mga taga-nayon na naglalagay ng isang korona ng mga puting bulaklak sa gilid ng tubig na bumubulong. Salamat at ako ang pinili niyo. Tinanong ko si Simon kung maibabalik niya ang nakaraan, tatalon pa ba siya sa dagat? Umiti lang siya at dahan-dahang sumagot. Hindi ako tumalon, tinawag ako. May mga lugar kahit sa maliwanag na sikat ng araw sa araw, hindi nito maitago ang lamig na tumatagos sa utak. At may mga nilalang na hindi na kailangang lumabas sa anino dahil nabubuhay na sila sa katawan ng tao. Si Rose, isang senior sa teatro, ay nag-ensayo ng isang dula para sa kanyang senior year. Sarado ang rehearsal house na malapit sa paaralan, kaya kailangang magtayo ng pansamantalang entablado ang grupo sa bakanting lot sa likod ng campus, malapit sa isang lumang bahay na matagal nang inabandona. Unang araw ng rehearsal, mainit. Pero nang malapit na si Rose sa bahay, biglang lumamig ang hangin. Nanginginig siya, pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya mula sa pangalawang palapag na bintana. Pagkaraan ng ilang araw, ang katawan ni Rose ay nagsimulang maging kakaiba sa tuwing siya ay nagsasanay malapit sa abandonadong bahay. Ang kanyang balat ay sumabog sa isang pantal, ngunit hindi dahil sa allergy. Pinagpawisan siya sa gitna ng malamig na gabi. At isang araw may tumawag sa kanyang pangalan, ngunit hindi siya tumugon, dilat ang kanyang mga mata, hindi kumukura. Minsan, pagkatapos ng pag-ensayo, nahimatay siya sa bakuran, at nang magising siya, wala siyang maalala kahit isang linya mula sa dula, kahit na ito ang bahaging mahusay niyang ginampanan. Unang panaginip, nakita ni Rose ang kanyang sarili na nakatayo sa isang baha, napapaligiran ng mga kalbo at duguan ng mga bata, bumubulong. Hindi ka pa namin kilala. Hindi ka pa namin tinatanggap. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang makita ang kanyang sarili na nakatayo sa kanyang likuran, na may malubog na itim na mga mata, ang kanyang bibig ay nakalapat sa kanyang mga tainga. Nagising siya ng may panimula. Tumutulo ang pawis sa likod niya. Ang salamin ng silid ay may maliliit na tatak ng kamay na parang bata, natatakpan ng puti. Si Jella, ang co-star ni Rose, ay nagsimulang makarinig ng mga kakaibang boses habang nasa entablado. Bulong ang boses malapit sa tenga niya, pero walang ibang nakakarinig. Sabi ni Jella, isang gabi, hindi niya maalala kung paano siya nakabalik sa kanyang dormitoryo, ngunit ang kanyang mga paa ay nababalutan ng putik na para bang siya ay tumawid sa isang ilog. Parehong pinuntahan ni Rose at Jella si Eng Tio, ang matandang gwardiya na nagtrabaho sa paaralan mula noong 1970. Nagkwento siya na nakalimutan na ng lahat.
Ang abandonadong bahay na dating lugar para magpalaki ng mga batang lansangan bago ang digmaan. Sabi nila, may isang sinaunang ritual na ginanap para hindi magdulot ng gulo ang kanilang mga kaluluwa. Ngunit isang gabi, may isang bata na tumangging sumali sa ritual. Nagtago siya sa isang aparador, umiiyak, sumisigaw ng walang tigil. Isang spell ang ginawa para pilitin ang kanyang kaluluwa na tumahimik. Ngunit sa halip na palayain, siya ay nakulong sa lupain iyon. Makalipas ang mga dekada, nakahanap pa rin siya ng bangkay upang makatakas. Tanong ni Rose, ano ang pangalan ng batang iyon? Sumagot si Pio, Simeon. Simeon Cruz. Nakatira siya noon sa Lucena. Natigilan si Rose. Lucena, kung saan siya ipinanganak. Ang kanyang mga kamag-anak sa ina, may isang anak na nawala noong 1,942. Hindi pa nila natagpuan ang bangkay. Opisyal na nagsimula ang pagtatanghal. Sa panahon ng pagtatanghal, nagsimulang mawala ng mga salita si Rose. Pagkatapos ay nagsalita ng mga linya na wala sa script sa isang parang bata na boses na may halong panlalaking accent. Inakala ng mga manunood na ito ay improvisasyon. Ngunit ang mga linyang iyon ay ang mga tawag ng espiritu. Ako si Simeon. Tanggapin mo ako eh. Kumikislap ang mga ilaw. Sigaw ni Jella. Bumagsak si Rose sa entablado, umiikot ang mga mata. Ang salamin sa backstage ay pumutok sa hugis ng isang maliit na kamay at umagos ang dugo mula sa kisam. Pagkatapos ng araw na yon, nagkaroon ako ng mahabang pahinga sa paaralan. Walang nangahas na banggitin ang dula. Bumagsak si Jella. Nawala si Pio. Ako lang naririnig ko pa rin ang bulong na yon sa tuwing lalapit ako sa salamin. Siguro hindi ako pinili ng espiritu dahil mahina ako. Ngunit dahil bahagi ako nito. May mga pagkakamali na sa tingin namin ay maliit ni. Ngunit sila ay nabubuhay magpakailanman sa ating mga isipan tulad ng walang katapusang katok sa pinto. Ipi, isang senior student, sinasabing hindi siya gangster, prankster lang. Biktima niya si Theo, kaklase, payat, malapitan, laging naglalakad mag-isa na may hawak na salansan ng mga dokumento. Isang umaga, sadyang nabangga ni Ipi si Theo sa gitna ng bakuran ng paaralan, dahilan para mahulog ang buong stack ng mga dokumento at liesi na naglalaman ng buong kopya ng thesis ng grupo. Nagkunwari akong tumulong, pero sa totoo lang naapakan ko lang ang mga papel niya. Palihim akong natawa nang makita ko ang panic na ekspresyon na yon. Pagkatapos ng araw na yon, nawala ang ifesi. Walang kopya, walang paraan para mabawi. Kinailangan ni Theo na muling isulat ang buong thesis ng mag-isa. Ang kanyang mga kaibigan ay tumalikod, sinumpa, at sinisi siya. Makalipas ang 1 linggo, nagsimulang makarinig si Ipi ng mga bulong sa kanyang ulo. Sa gabi, habang nakahiga sa tahimik na silid ng dorm. Una ay may umiiyak, pagkatapos ay isang pamilyar na boses. Ipi, alam ko ang ginawa mo. Bakit mo ko sinira? Tumayo ako, binuksan ang ilaw ngunit walang tao maliban sa akin. Nakalock pa rin ang pinto.
Tahimik ang lahat, ako lang, at ang boses na yon sa aking isipan. Sinubukan itong itanggi ni Ipi. Dapat ay stress ang presyon ng mga pagsusulit. Ngunit ang boses ay naging mas malinaw at ito ay hindi na boses ni Theo. Nagsimula itong mag-distort, garalgal, malalim, umaalingaw-gaw na parang nagmumula sa isang bakanteng silid sa kabilang panig ng mundo. Kahit nasa bus ako sa dami ng tao, naririnig ko pa rin. Dati ako ang tumatawa sa iba dahil sa pagiging superstitious, pero ngayon, ako na ang hindi nangangahas na patayin ang ilaw kapag natutulog. Isang gabi, hindi na nakatiis, hinanap ni Ipi si Theo, ngayon ay nakatira kasama ang kanyang mga magulang pagkatapos tumigil sa universidad. Eksena, nakatayo si Ipi sa labas ng tarangkahan, nanginginig, basa ng ulan, parang nagsisisi na papalapit sa pagbabayad sala. I'm sorry. Ako ang naghulog ng Efese. Ako ang sumira sa thesis na yon. Gusto ko lang magsaya ng konti. Ang ama ni Theo ay natahimik sandali pagkatapos ay sinabi, "Hindi kami galit." Pero simula noong araw na yon si Theo ay hindi na si Theo. Isinalaysay ng ama ni Theo. Pagkatapos ng aksidenteng iyon, nagsimulang magbago si Theo. Kinakausap ang kanyang sarili. Nakatayo sa harap ng salamin ng maraming oras, gumagawa ng mga tala ng mga kakaibang simbolo sa dingding. Sa wakas, nawala siya isang maulan na gabi, bukas ang bintana, ngunit walang bakas ng pag-alis niya. Hindi na natagpuan si Theo. Ngunit ang kanyang boses na buhay sa isipan ni Ipi. Mula noon hindi ko alam kung nakikinig ako sa aking konsensya o ang tinig ng isang kaluluwa na hindi ako pinakawalan. Nagsimulang magkaroon ng paulit-ulit na panaginip si Ipi, isang puting pasilyo, kumikislap ng mga ilaw, at si Theo na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakatalikod. Nang tawagin niya ang kanyang pangalan, lumingon si Theo, ngunit ang kanyang mukha ay pumangit, lumubog na itim na mga mata, isang dugo ang bibig. "Pagbayaran mo o ako ang papalit." Nagising siya ng may panimula, may suit black handprints sa kisem. Walang ibang may susi ng kwarto niya. Pagkatapos noon, hindi na ako nakarinig ng mga boses. It's just minsan, nakakakita ako ng mga anino na dumadaan sa salamin sa banyo. At minsan, hindi ako sigurado kung kaninong boses iyon. Narinig ko ang boses na iyon sa isang gabi na dapat ay mapayapa ang lahat. Isang lumang tulay, isang sigarilyo, isang langit na puno ng mga bituin. Ngunit isang bulong lang at gumuho ang lahat. Isang kanayunan malapit sa Lucena, Pilipinas. Ang isang lumang tulay na bakal, ang pintura nito ay nagbabalat, ay sumasaklaw sa isang maliit na ilog. Sa ilalim ng tulay, ang tunog ng umaagos na tubig ay humahalo sa tunog ng mga insekto at hangin sa gabi. Si Roger, 22, ang tagapagsalaysay, isang binata na nagtatrabaho sa shift sa gabi bilang isang waiter sa isang restaurant. Karaniwang tinatapos niya ang kanyang shift bandang hating gabi. Hindi siya maaaring manigarilyo sa boarding house, kaya nakaugalian na niyang magmaneho palabas para maghanap ng tahimik na lugar para makapagpahinga. I'm not the type of person na madaling matakot. In fact, I like the dark. Tahimik. Walang nangis
istorbo sa akin. Walang pinggan, walang manager na sumisigaw. Ako lang isang sigarilyo at ang mga bituin. Isang gabi, tulad ng iba pa, huminto si Roger sa tulay na yon. Nakapark sa gilid, itinaas ang kanyang mga paa sa bakal na rehas, tuminyala sa langit at naninigarilyo. Malamig ang hangin. Ang amoy ng tubig ng ilog ay masangsang. Ang lahat ay masyadong tahimik. Katatapos ko lang magsindi ng ikalimang sigarilyo ko nang marinig ko ito. Isang bulong mahina, basa parang sa kung saan sa ilog. Ang unang tunog ay napakahina, ito ay parang tubig na tumatama sa mga bato. Ngunit pagkatapos ay naging mas malinaw. Boses ng isang bata. Isang salita inulit. Bumaba kayo. Kumunot ang noo ni Roger. Tumingin siya sa tulay at tumayo. Isang bata ang nakatayo sa ilog, hanggang tuhod lang ang tubig. Nakasuot ng old school uniform. Nakababa ang mga braso. Hindi gumagalaw. Pagkatapos ay isa-isa silang lumabas mula sa dilim sa ilalim ng tulay. Isa tapos tatlo tapos siyam tapos mahigit 10. Pareho silang lahat, uniforme, basang buhok, at nakanganga na sugat sa noo. Itim na dugo ang umaagos sa mukha nila. Sabay-sabay nilang sinabi, bumaba kayo. Napaatras si Roger, tumibok ang kanyang puso. Nanginginig ang mga kamay niya. Sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ito totoo. Pagod na pagod ako. Naghahalusinate ako. Ang mga sigarilyo. Ngunit umabot na sa tulay ang amoy ng dugo. Ang tunog ng tubig ay hinalo ng papalapit na mga hubad na paa. Sinubukan niyang tumalikod, ngunit pakiramdam niya ay siya ay tinititigan. Hinihila ng isang bagay na hindi nakikita, na tila ang kanyang kaluluwa ay umaalis sa kanyang katawan. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makatakbo. Na-hypnotize ako sa mga mata ng mga batang yon. Kahit walang laman ang kanilang mga mata, walang mga pupil, walang emosyon. Sa sandaling iyon, umihip ang malakas na hangin mula sa ilalim ng tulay na hinipan ang kaha ng sigarilyo mula sa kanyang kamay. Mukhang nagising si Roger. Tumalikod siya, sumakay sa kanyang motor at kumaripas ng takbo, hindi naglakas loob na lumingon. Pag-uwi niya, pawis na pawis, hindi makatulog si Roger. Kinaumagahan, tinanong niya ang isang malapit na security guard tungkol sa tulay. Tumingin sa kanya ang matanda na tahimik ng mahabang panahon pagkatapos ay sinabi, ang tulay na yon bago ang 1,986 ay isang lugar kung saan natagpuan ng mga tao ang maraming bangkay ng mga batang walang tirahan. Walang nakakaalam kung bakit. Ngunit sabi ng mga tao, mayroong isang grupo na nagsagawa ng mga sakripisyo doon. Isang uri ng itim na ritual. Ang mga bata hindi kailanman nakakuha ng maayos na libing. Walang mga pangalan, walang kamag-anak. Sabi nila ang mga walang susundo sa kanila ay gumagala magpakailanman na nananawagan para sa mas maraming tao na pumalit sa kanila. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako bumalik sa tulay. Tumigil ako sa paninigarilyo, hindi para sa aking kalusugan, ngunit
ko ang tawag sa aking isipan, bumaba ka. May mga tunog hindi para marinig ng mga tao. May mga bulong hindi mula sa mundong ito. At may mga tao na, sa sandaling marinig sila ng isang beses, ay hindi na magiging pareho muli. Gusto kong sabihin sa iyo ang isang serye ng mga kwento, tila hindi na ugnay na mga fragment. Ang isang binata ay hindi sinasadyang huminto upang manigarilyo sa tabi ng isang lumang tulay at nakita ang mga batang may dugong umaagos mula sa kanilang mga ulo na tinatawag ang kanyang pangalan. Ang isang batang estudyante ay pinagmumultuhan ng isang boses sa kanyang isipan pagkatapos ng pananakot ng isang kaklase. Ang boses ay nagiging mas malinaw at mas totoo. Ang isang batang babae ay gumaganap ng isang papel sa isang dula sa pagtatapos. Pagkatapos ay hindi kailanman nakikilala sa pagitan ng drama at buhay. Isang mangingisda ang muntik nang mamatay sa gitna ng dagat matapos maakit ng isang boses na umaawit mula sa ilalim ng tubig. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya mahawakan muli ang karagatan. At isang bata na may nagsasalitang manika, kahit na walang sinuman sa pamilya ang magbukas ng hehe. Lahat sila ay may isang bagay na karaniwan. Narinig nila ito. At malapit ka na rin. Mag-ingat ka. Kapag nakakarinig ka ng kakaibang boses sa gabi, huwag sumagot. Dahil baka ikaw ang susunod na piliin nito. Nagsisimula ang kwento sa isang gabing naliliwanagan ng buwan kung saan tila tahimik ang lahat hanggang sa may sumagot ng tawag mula sa ilalim ng tulay.